Makikita sa CCTV ang pagpara at pagharang ng mga otoridad sa van na ito sa isang checkpoint sa Alitagtag, Batangas noong Lunes, April 15. Sa van na ito nasabat ang tone-toneladang iligal na droga na nakasilid sa sako at mga plastic container. Makikita rin sa CCTV ang ilang mga sasakyan na nakasunod sa van na huminto rin. Pero ilang sandali pa ay nag-overtake ang mga ito sa van. Bagamat hindi pa malinaw kung konektado sa van ang mga sasakyan, sinabi ng PNP na kasama na rin ito sa kanilang mga iniimbestigahan. Meron po mga sasakyan na fina-follow up namin. Ito lang para makita niyo yung general, kasi after ng meron po kaming foresight. So we go sa actual na nahuli, hinanap natin sino pa yung mga kasama. Meron pang sa initial po sabi po ng ating minamahal na SLG, meron pang mga sakyan na nauna doon. Practically hindi namin alam kung kontsaba nga o hindi. But up to now, we are still tailing these people. Bukod sa ilang mga sasakyan, iniimbestigahan din ng pulisya ang isang inabandonang yate sa Nasugbu, Batangas at ilang mga bahay sa paligid kung may kaugnayan din ang mga ito sa nakumpiskang droga. Merong nahuli pong na yate. And that yate is iniimbestigahan po ng ating Coast Guard. Asan po sila lumayag, asan sila pumunta, Sir Will cannot answer you anymore. Right now, ang ginagawa po ng ating Regional 4A ng RD natin, may mga bahay po na we need to apply mga search warrants. Kasi baka ito po ang magbigay ng ebidensya pa kung sino-sinong grupo. Marami pa po tayong hinahabol, marami pa tayong tinutugis sa ngayon, no? At ito'y talagang masinsin na pinagtatrabahuan po natin. Nakakulong naman ngayon sa Batangas PPO ang suspect na nasampahan ng reklamo. Umalis po siya dito sa Pilipinas nung 8 years old siya. He entered the US Army noong 1997. He left the US Army noong 2005 and came back dito sa Pilipinas noong 2008. Nagtayo po siya ng isang fitness center somewhere dito po sa Metro Manila. Nilinaw naman ng DILG, PNP at PIDEA na sa natapos na inventaryo, bumaba sa tinatayang 1.4 na tonelada ang iligal na droga na nagkakahalaga na lang ng 9.6 billion pesos. Taliwas sa nauna nilang sinabing estimate na 2 tonelada o nagkakahalaga ng 13.3 billion pesos. Pinawi naman ng mga otoridad ang pagdududa ng publiko. Usually mga 1 kilo na nila. Estimate mo rin yung average noon. I-multiply mo siya doon, tapos i-multiply mo siya sa street value ng methamphetamine hydrochloride, which is 6.8 million per kilogram. Yun ang lumabas na figures. Patuloy ang case build-up ng PNP at inaalam kung sino pa ang sangkot sa pagkakasabat ng tone-toneladang droga. Rayo Kapulong, ABS-CBN News.